Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tinapos muna natin yung tatlong battles sa flip top na isa buhay. 'Di ba? Yung tatlong battles na uploaded from isa buhay first round. Shay Bagsik, Poison 13 Sensei, tsaka yung katatapos lang natin reviewin na Sak Maestro Shaboy. Ngayon, balik tayo sa Motus. Ito yung huling battle sa elimination na naurong. Kasi 'di ba yung isang event ng Motus, lahat 'yon eliminations ng eliminations, 'di ba? Ngayon na yung isang battle doon na move, I don't know why. Tas ito na 'yon. Na move siya sa next event at C9 versus Rick Hinaro yun. Ngayon, nire-reviewin natin siya. After neto, isasabay na rin natin yung quarters. May dalawang uploaded na quarters sa Pedestal 5 at isasabay na rin natin yun after this one. So, ngayon, wag na natin patagalin to guys. C9 versus Rick Hinaro. Umpisa na natin kaagad. So, game. Si C9, una Game. para kay C9, Pedestal 5. Pakinggan natin. Go! Yo! Ngayon lang ito nangyari. Gusto ko lang malaman nyo. Wala lang. Pinamukha lang ni M-Site na kasalanan mo. Pedestal game! Yeah! Siya si Rick Hinaro. Ang super duper gangster. Kilalang sigat palaban. Pinakamaangas niya ditong banatan yung kay Nathan. Yung nag-hobby yarn. Nag-hobby yarn? Para lang sa mga barampet malu, pinatos mo yung linyang eklabo. Tangina mo, akala ko ba atapang nga tao kahit aputol at ite, hindi atakbo? Eh ba't nung pinutukan ka ng baril na peke, nauna pa yung kaluluwa mo sa'yo? Parang asal Kita ko yun. ng kulit. Humiwalay yung kaluluwa saglit, tapos bumalik. Huwag kang mag-alala, hindi ko isasamang namatayan ka. Pinapaalala ko lang ulit, oo hindi ako basag trip, boss, walang ganun. Kaya lang pag gantong tournament, yung selfie bars kasi walang puntos. Bars lang yun, hindi pa para makatungtong. Malulula ka pa sa pedestal, wag mag-asam na maluluklok tanga. Di mo nga naitawid yung mga pinagdadaanan mo, tapos tutok-tok ka pa. Malulugmok ka pa. Hindi, pasalamat ka pa nga, kasayahin pa rin ang iyong nakasagupa, tanging husay pambaon. Sa kabila ng kanyang pagluha, sasabihin na rin yung payong makakatulong sa iyo, Chong. May kanya-kanya tayong pabuya. At kung usapang torneo lang, may puwang ka nga ba doon? Tanga! Kung gusto mong mag-mark ka din, tumatlong tryout ka muna, doon ka magkampiyon. Paano tanggap patigas? Waring tagilid din yung tindig. Yung pagkatalo niya sa Mikey sa Batangas ang nagsasabing sa Pinas ay di ka pa rin astig. Kung san-san kumakarera. Napakabagal naman ng run nitong kabayo. Kahit na minsan dito nanguna, kampyong hindi alam ng mga tao. Pero kung ako sa'yo, kapit ka lang sa hope mo, Rick Hinaro. Pakiramdam mo ba sa Mighty? Para kang talo? Ba't di ka lumaban sa Camel? Baka manalo. At yung tattoo dyan sa mukha mo, yan lang yata yung matikas. Dapat dinagdagan mo pa. Hanggang di ka na ma-verify sa Gcash. Kada tats, that may meaning. Mas madalas, andun yung sining, nakakabalas. Kung iisipin, meron siyang gustong iparating sa atin na walang. Ibig sabihin, sige nga, pilit mo sa amin, ano yan, kunay, ano ka, ninja? Ba't di patalim ng Batanggenyo? Hindi ka proud, hindi ba? Eh kaya nga dito sinaksak laban natin kasi nakaraan tumupi ka. Nawala yung pagkagangsta, itong battle yung resibo. Pero tinanggap ko yung pasensya.
Pati yung sulat na perwisyo. Ang dami kong ginagawa, putang ina, dapat wala na tayo dito. Lalong wala ng Riquinaro. Pero naiba lang pala yung petsa, hindi yung piligo. Yeah. Nakausap ko to si Rick Hinaro kung bakit naurong at kung bakit siya natalo. Pero hindi ko na ano dito, hindi ko. Sinare ko lang sa inyo na nakausap ko siya sa FB page ko ata yon or sa personal Facebook ko. Hindi ko na matandaan kung saan. Basta nagkausap kami nito. Tinanong ko kasi kung nag-PM ata siya. I don't know kung sino. I don't know. Pero basta ang napag-usapan lang namin about dito sa battle na to. Yun nga. May something na nangyari pero hindi ko na i-open sa inyo guys. Personal na yon ni RH. Pero ayun, going back, C9. Ano masasabi natin sa round 1 ni C9? Most of his lines tumatama kay Rick. Pero sorry. Baliktad. Most of his lines hindi ganun ka direkta kay Rick Hinaro. Kumbaga, ilan lang yung mga tumatama. Yung about sa tato, about dun sa champion, about dun sa pagkatalo sa Batangas, Pinas, Astig, 'di ba? Yun lang yung mga tumatama. Pero yung iba naratibo eh. Kumbaga, technical na atake ni C9 in general siya. So, ayun. Sa akin personally hindi pa totally nakuha ni C9 yung momentum. Naitawid naman niya ng malinis, pero I think may kulang pa. Nakukulangan ako sa DN. Nakukulangan ako sa mga effective na lines. Ganun pa yung hinahanap ko. Kasi medyo flat pa to eh. Sabi ko nga sa inyo, parang hindi pa nga nakuha ni C9 yung momentum totally. 'Di ba? Mabagal yung pagkuha niya ng momentum, or at some point hindi niya makuha yung momentum totally, hindi niya madire-diretso. So ganun ko pa nakikita yung round 1 ni C9. So ayun, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Rick dito. Siguro balikan na lang natin to after natin mapakinggan yung round 1 ni Rick. So, okay. Yo! Game. Dinamay pa yung tito ko na matay. Kala mo Game. masasaktan ako sa punto mo? Huwag kang mag-alala. Susunod kita sa tito ko para bigyan din ng ibang titulo. Game? Yo! Narisked yung laban namin. Dahil lagay ko'y wala sa ayos. Alam kong gagamitin niya yung laban sa akin at dun lang yan iikot halos. Kaya pinagaling ko agad yung tama. Kung saan dugo ay umaagos. At ngayong wala na akong iniindang sugat, tara magparamihan tayo ng galos. Game? Si Sinay na yung kalaban. Masubog daw to sa sining. Pwes yung partihan pang kaibigan para yung bayaw hindi mabitin. Tatagtarin ng malubha tong Paris vendor na magiting. Itong binigay mo sa aking buong kabif, ibabalik ko ng giniling. Yama, make you suffer, bitch. I gave you what you wish. Side by side yung cuts dito sa imitation bigger fish. I'll fry you on the spot and I wouldn't ever miss. Para pakitaan tong kanto chef how to make a proper dish. You got a weak as cadence, sir? Di ka pang derby, tell him fair. Pag naglatag siya ng pares, sobrang kunat pa at rare. Ako pag binigyan kita ng pares, glak at silencer. Kaya, yeah, I gave 2 shots in this bitch. Ito yung Seekers Invade. Maliit man tingin niya sa akin, ako pa rin kanyang biggest mistake. Pauulanan ko to ng bala. Siyam na putok, ganun yung combo. Papatunayan kung walang balls itong si Nine kasi hindi naman si Rondo. Pero, taga Bulacan din. Balls si Nine. Baka AI din to, tulad ni Jabo. Pues wala yung kaso, dyan ay given. Ako yung Terminator, ikaw yung CN. Kapag na-trigger, wala tong beaten. Pag sumabay to sa akin, makipag-brainstorming, tsak masisiraan to ng system. Kasi hindi ka cobra. Kahit kumusta kang bad boy, aabutin ka. Di ka pa nga pinupurga to sa bugbog, putang ina, lugain na. Hoy, freestyler na pati yung tenga may flow. Grabing bangungot to.
Pag nakakakita tuloy ako ng lugaw, ikaw unang naiisip ko. Kasi tangin ng tenga yan. Trentahin na pero lugain pa rin. Kala mo pinanganak lang yan kahapon. Pinangalanan niya yung sarili niyang si kasi sa tenga niya may lumalabas na alon. Gago! Tsaka ano bang nakakatakot sa taong to? Eh dapat nga kamuhian nyo. Ako di ko na kailangan mangibabaw sa si kasi iba paninindigan bro. Pag ako na bad trip dito sa si nyo, putang ina, iihian ko. Oo, bababuhin kita. Kasi di ka dapat ang ilikin. G-clown yun, Pinaka-lame dito, brother. Walang sawa kitang kukupalin V-Lane 5 na EJ Power. Ano man taas ng lipad mo, di mo ako madadagit o mababader. Hindi kita titingala in C9. Kahit maging ganap kang CN Tower. Oo, round 1 pa lang. Pero pangako, may isasakit pa to. Sa sunod kong round, doon natin sukatin yung pagiging veterano mo. Yeah! Okay, so round 1, malinaw na kay Rick Hinaro yun. Okay, so in terms of writtens, para sa akin, kitang-kita ko na lamang si Rick Hinaro doon. So, ano yung mga nilamang ni Rick Hinaro? So, para sa akin mas direkta yung mga atake niya. Mas direkta yung mga angulo niya. Mas direkta yung mga napili niyang references. Although may mga gasgas na angulo na, yung luga, pares, gasgas na yon. Pero kahit tanggalin natin yun mas direkta pa rin yung mga angulo ni Rick Hinaro para kay C9. Unlike kay C9, sabi ko nga sa inyo kanina, although may mga tumatak naman, pero sa tingin ko, more on broad attack pa yung kay C9. Diba? Tsaka yung energy ni Rick, yung aggressiveness niya, iba yung performance ni C9, iba rin yung performance ni Rick Hinaro. Yung Rick Hinaro aggressive at mararamdaman mo yung bawat punto sa kada deliver niya. Yung kay C9 naman, kumbaga kalmado kalmado yung delivery, pero at some point mararamdaman mo rin naman if nandoon yung punto. Pero kapag more on narrative, medyo kakapain mo na nasan yung punchline doon. Kapag hindi ganun kadirekta yung mga lines ni C9, kakapain mo na asan yung punchline or something Unlike kay Rick Hinaro, minsan sa setup pa lang mararamdaman mo kagad na yung DN, 'di ba? Tsaka yung effectivity ng bawat linya dahil nga sa delivery at sa ayos ng performance niya. So ayun, ganun lang naman, mas naging klaro lang sa akin na na lamang si Rick Hinaro dito in terms of writtens kasi nga mas direkta yung mga punchlines niya, at sa tingin ko yung presence niya mas ramdam, yung bigat ng punto mas ramdam. So yun kay C9, props doon, malinis siyang naitawid, but sa tournament kailangan mas na-overpower mo yung round and sa tingin ko nagawa yun ni Rick Hinaro sa round 1 at hindi yun natapatan ni C9. So ayun, sa akin lang naman, sa round 1 lang naman. So round 1 bibigay ko yun kay Rick. Mas effective siya, mas ramdam, mas sumusugat yung bawat linya, 'di ba? Unlike kay C9 na magiging effective, mawala, susugat ulit, magiging effective ulit, tas mawala na naman. Broad na naman yung atake. So ayun, hindi consistent yung mga punchlines ni C9. And like kay Rick Hinaro, sunod-sunod. Yun lang. So, round 2. Pakinggan natin. Okay, tapos na commercial. Game. Malito tingin ko sa kanya, gago ka ba? Malaki tingin ko sa'yo. Ang laki mong tanga. Huwag na tayo mag-debate tournament kasi nakaka-teens pala mag-tournament. Let's go! Round 2, game? Yeah! Mabuti na lang! RH! Yung patutumbahin. Pwes para kang napatapat sa M-site na kalakasan pang maglasing. O doon sa delong may hawak na bote, kaliwat kanang walang yelong tutunggain. O doon sa palaging nag-uutos sa iyong bumili ng pulang kabayong kinakabayo ka rin. Lagi niya sigurong binabasag yung puwet mo. Kaya ka tumalim, di nalalayo sa inumin. Ganon din pag nagkataon. Double meaning pag sinabing shoot ka sa isang kahon, tusok kapag nagkaganon. Na para kang dinaya. Kahit music, wala yan laban. Alam nyo ako yung mas may sipa. Kada rounds ko babalandra, pagkabanda, basag tong mama. Punchline ko sa RH, extra strong, ito ang tama. Ganda nun.
yung ako yung mas may sipa. Kada rounds ko babalandra, pagkabanda, basag tong mama. Punchline ko sa RH, extra strong, ito ang tama. Tuloy yung, Ganda nun. tuloy yung tama. Paritos, hindi na para maiba ako. Kapag tumagay, happy horse. Nagbuka kang makibao. Natila ba kabado habang pinupulutan kita? Mararanasan mo lang maging pulang kabayo pag tinatalupan ko na. Nakukulangan ka ba? Sa yabang, mawalang galang na. At kung hinahanapan niyo ako ng tapang, nakasalang pa. Inasahan niya. Year of the Fireworks ngayon, kaya naniniwala siya sa swerte. Mas makakakita kayo ng nagliliyab na kabayo habang sinusuplete. Bihasa sa balisong natitiklop lamang sa lente. Balak niya akong undayan at mauna ng kaso lang hindi pa pwede. Luluhod ka't mapipeste. Siyam na beses kitang sasaksakin sa binte kahit wala akong 29. Ala eh! Patanggenyo ka pala! Pweh! Sa salita ka lang may punto, ako may punto sinasabi. Dapat hindi ka na sinasali, mali ka na sinasagi. Parang siko ng manicuristang may ingrown dinadali. Ala eh! Kinollout na kita dati. Shoutouts ni At Kay doon Judge. ay nagmukha kang magaling. At doon ko nalaman na masyado kang Paniwalain, sabi niya. Hindi mo alamin kung nagjo-joke pa rin. Malay mo, inaangat lang pala kita sa ere. Para jokes lamin. Akala ko para pabagsakin eh. Gang sa dog. Hindi yung bigla-bigla mong inayabang yung tito mong pulis kapag sabog. Siya ba yun na maalam? Uy, nadamay na, lagot. Tatay-tatayan mo siya, Bok. Di na siya babalik bugok na parang plasma lang kay Flurry kung ba't siya nasahog. Oh, huwag kang magdadabog. Kasalanan mo. Gusto nyo ng real talk? Nagahol siya sa Mikey sa Batangas kaya na-adjust to. Pare ang wak mo. Dahilan niya nagkasakit, hinang-hina, ang lakas-lakas mo ang nag-chat kay Paulo. Siyempre, tinanggap ko yung pabor para lumitaw yung pagkasupot. Ba't naman ako? May dikit din na laban yung laban ko kay 30. Pero nakatayo kong tinanggap yung mga suntok. Ang nakalusot, masusulot ko tong kampyonato at susunod ko saan ka susuot. Kaya sa pangalawang laban natin, kung pangalan mo naman yung lulubog. O, wag ka muna magkukusot. Hindi pa ako tapos. Stress reliever ko ang battle rap. Tapunan ng galit at puot. Gusto nyo malaman kung gaano ako kakupal? Tapusin nyo panunood na parang Vitro May J Power. Di kayo handa sa susunod. Tongin. Okay, eto na. Eto na yung sinasabi ko na mga direct na angulo. Dito nagpakita yung C9 na walang fillers or walang dead air. Sa round 1 kasi at hindi naman yung buong round ni C9 may dead air or wala namang ganun eh. Hindi naman buong round, pero sometimes may mga dead air moments eh. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi masyadong direkta yung mga napiling linya, napiling angulo ni C9 para kay Rick Hinaro, kaya nagmumukhang dead air yun. Gets nyo? So yun, ganon sa round 1, ganon eh, magkakaroon ng dead air, tapos magiging effective yung line na yun, tapos dead air ulit, tapos effective na. Ganon eh. Parang hindi consistent yung performance in terms of effectivity ni C9 dun sa round 1. Unlike kay Rick Hinaro, umpisa pa lang, kita mo yung aggressiveness, yung powerfulness ng bawat linya, yung direct angles niya at references niya na para kay C9 lang talaga. Unlike si C9 na sobrang broad na pwedeng hindi kay Rick Hinaro tumama or kahit iba yung kaharap niya, tatama yun. Kasi in general yung naging atake niya. Unlike kay Rick Hinaro na para kay C9 lang talaga yung sulat na yun. Kaya binoto ko si Rick Hinaro sa round 1 kasi mas ramdam mo yung bawat punto, mas ramdam mo yung bawat suntok na para kay C9 lang. Gets nyo? Round 2, nag-iba yung timpla. Dito ko na nakita yung from start to middle to finish na yung mga atake ni C9 was direct lahat. Bin-breakdown niya yung kung bakit na-reschedule yung na-reschedule yung battle, 'di ba? Kasi nga nagawl sa Batangas, pinasastig, tapos yung namatay ng tito, tapos biglang kinumpare niya sa sarili niya na ako nga yung battle ko nga kay 30, tinanggap ko kahit dikit-dikit. So yun yung comparison, which is para sa akin naging effective naman yun at some point. Tapos marami pang direct angles si C9 na narinig ko at para sa akin pasok na pasok yun kay Rick Hinaro.
Tapos yun, na-close niya pa ng maayos na question mark na ano kaya yung gagawin ni C9 sa next round. 'Di ba? Ganun yung ganun niya tinapos yung round na tapusin niyo yung panonood kung hindi niyo alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. 'Di ba? May question mark na uy, ano yung susunod na gagawin ni C9? Parang ganun Kaya naging kaabang-abang siya. Pero yun, round 2 was way better than his round 1. Kaya sa tingin ko mas malakas to. Okay? Yung ano pa score natin sa Score natin sa round 1 9-8 in favor of Rick Hinaro. Tapos round 2 tignan natin kung ano yung magiging score ni Rick Hinaro dito. Pero kailangan niya malagpasan yung ganung performance ni C9. Game. Alam nyo ba na pares vendor siya? Swabe yung diskarte, talagang pumaparehas. One time may umorder sa kanya ng pares, tas inabutan niya ng tsinelas, tang inakupal. Tsaka ano ba yung parisan mo? Papalit-palit ng branding, di na malaman ano ba? Isang buwan nag-o-opening, pagkatapusan nagsasara. Pero sa totoo lang, ayoko mag-jokes. Kasi yung karakter ko at image, mas bagay maging gago. Kaya tingnan natin kung tatagal sa pitpitan ng emosyon itong nagbabad ng payaso. Round 2 game! Game! Di ka nahihiya sa asawa at anak mo? Sobrang fuck up mo, mister, sabog kang humaharap sa camera? Ano na lang sasabihin sa'yo ng anak mo kung bigla ang mahuli ka? Makakaranas siya ng matinding bully sa mga gagong kaklase pa. Wala nang ang trabaho yung tatay mo, nakulong pa. Dahil sa kabibisyo niya, tuluyang napuno ng galit at dahang-dahang nag-iba. Hanggang dalawin ka ng anak mo para sabihin putang ina mo paparehas lang kayo ni Lolo na walang kwentang ama. Kasi iniwanan to ng tatay niya. Pero mababalik pa sana. Kaso tanging alaala na iniwan isang malaking pakyo na pamana at para sa anak niyang si Ron, please, huwag kang gagaya kay Daddy. Kasi ultimo perang ipangbubuhay niya sa inyo, pinanggiget niya ng 5G. Kaya magbaka-terorista aking plano upang tuluyang masilid. Papahirapan mano-mano, tatapyasin ko ang lieg. Papakainin ng pasabog para wala na yang imik. Tutal sanay ka naman na palaging merong bomba sa bibig. At Ron, ikay makinig sa huni. Alam ko kinakahiya mo si C9 kasi di siya naging tatay na mabuti. Pag uwi niya dyan sa bahay niyo, murahin mo nang nakamulti. Tas isigaw mo sa harap niya na ayaw mo siya maging tatay kasi gusto mo na lang maging tamod ni Looney. Tangina, kahit na sa mga active ng 3GS, siya yung pinaka-weakest na creature. Oo, sa pangalan ka lang may bilang, sa pangalan ka lang may bilang, pero kapus ka sa figure. Kasi pansinin nyo yung mga big names sa 3GS, lakas ng hakot at bilog. Si Slapon mas lumalakas na kabili pa ng chikot. Si K-Ram sobrang fine, taas ng kita at hubog. Napapalipad sila sa ibang bansa, sa mga gigs sila busog. Ikaw tanging achievement mo bilang butler, parisan lang at silog. Ano? Masakit na? Kasi wala sa'yo yung mga bagay na matagal mo nang nilalahad. Ikaw lang napag-iwanan sa 3GS, lahat sila umaangat dahil binigay sagad-sagad. Pinagdamutan ka ng tadhana sa bagay mong hinahangad. Totoo nga makakatakas ang payaso sa dagok ng likod pero hindi sasaksak sa hinaharap. Oo, tutuluyan na kita. Kaya paalam at padayon, pauulanan ko to ng bala tas sa malakas na alon itatapon. Sabay-sabay tayong magluksa para sa pares vendor na kabarong. At bilang tribute, buhay na baka yung ipapatong ko sa kabaong. Okay. Round 2 bigay ko kay C9. 9-8 din. 9-7. Wala. Medyo laylay yung performance ni Rick Hinaro dito. Hindi niya na-maintain yung performance niya sa round 1 na mas direkta. Mas ramdam. Yun nga yung difference yung mga punchlines ni Rick Hinaro sa round 1, ramdam mo na tumatama kay C9. Yung aggressiveness niya, yung performance level niya, yung stage presence niya, yung energy niya, nagko-complement Kaya bawat deliver niya ng lines, sobrang effective at ramdam mo na tumatama. Round 2, andun pa rin yung aggressiveness, andun pa rin yung performance energy. 'Di ba? Andun pa rin, hindi nawala 'yon. Alam nyo kung ano yung nawala, yung effectivity ng sulat. Hindi naging convincing yung angulo na ginamit niya. We don't know if that's true, 'di ba? Para ang sa akin lang, hindi naging creative at some point si Rick Hinaro gamitin yung angulo na napili niya.
Kasi kung magi-stick talaga siya sa ganong angulo, kailangan naisipan niya parang naisipan niya in a creative way na paano ko to i-spit ng mas mako-convince yung crowd at some point. Parang ganun eh. Kita nyo, buong round 1 ni Rick Hinaro, para sa akin matamlay eh. Hindi tumatama. Even andun yung aggressiveness, even andun yung stage presence, hindi naman nawala eh. Ang nawala talaga yung effectivity ng mga angles at mga punto. Yun yung nawala. So yun, I think malinaw yung round 2 bibigay ko kay C9. So 9-8 sa round 1 in favor of Rick Hinaro, 9-7 sa round 2 in favor of C9. So 16-17 up by 1 point si C9, pero sa per round tabla. Okay, so ganun lang kasimple yung explanation ko dun sa round 2. Sobrang naghiwalay ng landas eh. Si C9 yung atake niya, direkta. Si Rick Hinaro yung atake niya, sablay. So ganun. 'Di ba? So ganun yung image na gusto kong sa inyo, parating sa inyo para mas maintindihan nyo. So yun. Tabla per round, pero sa scoring lamang si C9 ng 1 point, 17-16. Ito na yung deciding round. Game, C9. Gusto niya na sakitan, panindigan mo yan. Wala daw akong trabaho. Pucha, na paano ka ba? Ano ba tawag mo rito? Tinatrabaho kita. Ano ba? Dinamay mo na lahat. Nagmumukha ka lang tanga. Sino ba hinayabang mo? Yung mga magtataywan? Nauna ako sa kanila. Tama, di ba? Game! Yung tito niyang pumanaw! Sobrang close. Yung tito niyang pumanaw! Sobrang close niya at dikit. Di niya kinaya yung sakit. At sige na nga, nagkasakit ka pang araw. Hanggang ngayon dinidibdib, naninikip, hindi makakain araw-araw, nag-iisip, pambabalik. Ni minsan daw kasi hindi siya binabaan ng tito niya, kaya siya raw yung papanik. Pamangkin mo, nag-a-addict! Laman ng mga kanta, puro bomba. Sigurado ka bang mahal ka nito? Ba't binura yung long post niya? Ikaw lang kasi nagmahal sa akin ng ganito, tito. Ulul, plastic! Banaag naman sa mukha mong hindi ka nakokonsensya. Kung sa bagay, kahit sino naman sasaya kapag nakatakas ka sa pangmumolestya. Oo, wala akong konsensya. Rick Hinaro, mainis ka. Mag-init marindi pa. Yun naman talaga ang motibo ko. Mabingi-mabingaw. Ako na puro sigaw. Na mas dinig sa estilo nyo. Sa kapat naman ako tatahimik. Sino ko? Tito mo. Uy, gago. Sa titulo, si Iluwa lang yung nakikita akong banta. Kaya yung pagiging kupal, pinapractice ko na. Oo, naloko ka. Mga mararanasan mo yung sumba, kaya dapat matuto na. Tinapat nyo ba naman tong pasuko na sa pasuko na? Kainin mo tong gitnang daliri. Kasi ang curse energy ay nanggagaling yan sa hate. Nabubuo na panibugo hanggang kumawala ka na sa gate. Hindi kita sinadyang galitin. Sadyang kumagat ka lang sa bait. At hindi na para bumalik tayo sa tito mong crinimate. Kasama niya na yung tatay ni Dave. Uy, gago. Putang ina, tumama pa kay Dave. Alam mo bang hindi ka na magkakaroon ng oras makapagtanong ng oras sa kanya? Hindi ito yung mga una ko sinulat, pero dahil inusod nyo yung oras, kaya dito tayo napunta. Kasi kung iisipin nyo, para kay Dave na sana to, hindi mo pa rin na-gets, para ka namang umednis ng ano. Sinusulatan na ako ni Dave. Siya mismo nagsabi nung anib na ang tanga mo. Kaya kung nakuha mo to, galingan mo sa laban natin kasi pansemis dala ko. Mas advance pa ako sa AI. Alam nyo kung bakit? Sa sobrang advance ko, nakikita akong walang deserving. Sa kabilang bracket, hindi sa pangmamaliit. Ang bababa nyo, kahit tingalain, hindi nakakangawit. Mas mataas pa nga tingin ko sa audits mo. Kasi nasa langit. Oo, kinalawit. Bastos. Oo, kinalawit. Sana mahook ko pa sila. Hindi, o kaya susunod ko na battle angle para mas manariwa pa siya. Magpapasalamat ka pa na nandamay ako ng patay na walang malay. Aba, malay ko ba? Alam ko lang, patay ka sa akin, tas binubuhay ko siya. Pag isa buhay, aba. Pagdating naman sa flip-top, sablay yung C9 na to. Mas magaling pag nasa underground, pwes. Masunurin ako. Para abusuin pa to. May sampal pa sa mukha niya na dadantay sa'yo. Na sinadya ko magtunog mahina nakaraan para pumantay kayo. Kung yung 10
Kung yung 10 tama, sira agad sa isang pagkakamali. Malas lang natapatan yung 1,000 beses na nagbabawi, magagapi, sa magwawagi, malalapi, sa masasawi, sayat lungkot, hating-hati, hindi na rin, matatahi, buto kapag, bali-bali, mali-mali, maling-mali. Yung unang matchup mo, hanggang sa kasalukuyan naganap. Sige, pwede mo sabihin sinayang ko dahil sa nag-choke at nagkalat. Talagang sa inyo manggagaling yung kung ano-anong pag-aangas. At sa akin mangyayari yan. At ang pinakamasaklap, mas maraming nasasabi yung hindi nila danas. Alam kong mahusay ka. Kaya dito ko binuhos yung lahat ng oras na ninakaw niya. Malinaw ba? O mas malinaw na para makapatay ka ng halimaw, kailangan mas halimaw ka. At last, dahil sa sulugan ka tumubo, magiging party ka pa rin na itong torneo pa. Bibit-bitin pugot na ulo. Sana lang yung apoy di mangatal. Alam mo sa rurok to patungo. Sana lang yung init niya ay tumagal. At pagdating ko sa dulo, yung bungo mo, yung suluko sa pedestal. Ay. Strongest round pa ni Cena yung round 3. Strongest round. Paangat yung performance niya. From round 1 na ganito lang, round 2 umangat ng konti, tapos round 3 strongest round. At ayun. About do sa tito ni Ricky Naro yung angulo. Personal shit. Pakinggan natin, Ricky Naro. Tangina. Siya daw yung nauna. Dun sa mga pupunta sa Taiwan para mag-react lang mga people. Utang ina mo, sa dami mong pinuntahang malayo, doon ka lang naarating sa Bicol. Yo! Yan na ba yung idol nyo? Yung umaastang 80s na tigas-tigasan na mahangin? Nakapaglubog na sa problema, nagdo-notes ng G, kayo na po bahala sa akin, tangina mo! Kaya bilang ganti, pupuruhan ko yung ribs niyan. Tatali at tatarakan, kabilaan tapos trip lang. Tatama at babalahan ko sa ulo parang Indian. Hanggang sarili niyan dugo ang pambibinyag ko kay Christian. Kasi veterano nga bang matuturing? Kung panay pabayat iwan sa agos, isang makata na magiting na yung talento puro galos. Walang libog mga sining, basta na lang din mairakos. Ganyan ang puta after bayaran, walang performance na maayos. Yun na yung veterano nyo? Na yung past battles, puro freestyle, matawid lang yung laban ni Aber. Pag walang TF, walang sulat, talagang kupal mga sir. Buti pa si Poison Leaf from side, palaging delay matabel. Ikaw wala kang pinagkaiba sa kurap na walang magandang dulot pag walang masahod na papel. Ang ina kayo na masahod na papel. Walang masahod na papel, kaya nga tinalo to ng Afro Boy. Talagang nanlumo to si Mate. Walang trabaho, diskarte, tapos always naka-bake. Pero huwag kang mabahala kung yung tama medyo late kasi nakaiwas ka man sa job, tatamaan ka sa straight. Kasi gusto, tatamaan ka sa straight. Kasi gusto niya labanan yung mga rookie na sumisibol at inaakalang kaya niya. Ngayong sa akin na tapat at pinapamumog kita ng punchline, C9, tanong lang kung kaya pa. At balita ko, umuhubog daw to ng MC, pero di para gumaling o magbida. Kasi si Mison, ginamit niyang kasangkapan para babuyin yung negosyo ng iba. Yung Shenyan Somay ni MJC, pinaduraan at pinatapakan niya, ganyan siya ka-bitch, ganap na bully. Sa bagay, ganyan talaga pag may tinatangkilik na daga, merong nangingiyak na pusi. Hoy, tinawag ka lang na si, pero di ka malalim, puro kaalat. Sa mukha ko to bibigyan kung kapalaran ng hinahanap. Gugulpihin ko etong si, habang pula ay dumadanak. Di ko titigilang kadabanat. Magtatampisaw ako sa dugo, parang sinusunto ko yung dagat. Kasi ano bang, yung dagat, kasi yun na namang maririnig namin sa'yo. Panay comedy at selfie bar na ikaw si Iron Man na sobrang bibo. Panay pang mamak ng lines, kapus na bar, pang lazy writing na estilo. Susumbatan mo ako na malayo pagitan natin at hindi ako yung dapat na nandito. Well, kung siya nga si Iron Man, ako yung desperado na Magneto. Sige, ikaw na yung nauna. Pero di kita pagbibigyan kahit na cheap chance. Iron Man kay Magneto, siya yung tutupi kahit malayo aming distance. Kasi hindi ako yung tipong mababata mo. Para sa iyo magbigay pugay. Di tatayo balahibo ko sa iyo lalo't wala rin namang husay. Di tatayo balahibo ko sa iyo lalo't wala rin namang husay.
Huwag mo akong tinatakot, di ako nangangamba kahit magubusan tayo ng buhay. Nakikipaggupalan ka pa lang kay Satanas, nakikipagbalian na ako ng sungay. Kaya, puputukan ko to sa ulo hanggang magtigil kang banuka. Pag nakabulagta ka na, tsaka ako sasabihin, C9, bangon! Yan ay malayo sa bituka. Fuck this shit. Gagi, nag-choke eh. Hindi siya totally choke. Nag-stutter, nag-stumble eh. Tsaka tangina, hindi ata to yung Rick Hinaro na Hindi ata to yung Rick Hinaro na ine-expect ko. Kasi maganda yung performance ni Rick Hinaro sa Pinas Astig unang bara eh. Hindi nga na-upload yung finals nila ni Ruby eh. 'Di ba? Na-upload ba? Sa tingin ko hindi na-upload eh. Pero ayun, yun yung reference ko kasi, yung battle niya sa Pinasasig unang bara. Ang lakas ni Rick Hinaro doon, men. Ang lakas niya doon. And siya yung nag-champion doon. Kaya isa sa mga ine-expect ko rin si Rick Hinaro na makaabot kahit makatawid. Kaso C9 yung naging katapat niya. Tapos nagkaroon pa siya ng aberya, 'di ba? Kasi may emergency na nangyari sa kanya, tapos ginawang angulo ni Rick. Sobrang naging effective pa, 'di ba? Tapos round 3 ni C9, round 3 ni Rick Hinaro, hindi na naging ganoon ka, alam mo 'yun, hindi na naging ganoon ka effective, flat na yung bawat versus niya. Nagkaroon pa siya ng stutter. Wala na. And C9, strongest round ni C9 yung round 3. 'Di ba? So 'yun. Bibigay ko yung rounds 2 and 3 kay C9. Round 1 kay Rick Hinaro, malinaw 'yon. Final score, Rick Hinaro 9-8 and 7. Pababa yung performance niya. That's 24. Tama ba ako? 9, 8, 7, 15, 24. Tama, 24 points para kay Rick Hinaro. Kay C9 naman, meron siyang 8, 9, and 10. And that's 27. So, 27 to 24. Rounds 2 and 3, bibigay ko yun kay C9. Round 1, Rick Hinaro. Nagpasan C9, mag-iiba kayo. So, magpasalamat. May tapat lang sila. At yun. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa second round. 5-0. 5-0. Ingay, para kay C9. Shout out kay Rick Hinaro. Yo! Marami pa kayo sa aking aabangan panigurado. Aminin nyo, iba yung C9 pag preparado. Ay, bawi tayo susunod. Yo, binoto ko si C9 para sa akin. Mas malakas yung naging performance niya, yung energy niya, yung presensya na sa stage. Yes, totoo yun. Overall, pati yung sulat niya. So, all 3 rounds. Yeah, agree. Binoto ko si C9 round 1, tabla round 2 kay C9, round 3 kay C9. Mas gusto ko yung performance at aggression ni Rick Hinaro, pero yung sulat na lumalanding kay C9. Yeah. Round 2, round 3 yun. Yo, Anthony, Linya, Senoritos. So, ang boto ko round 1, tabla. Pareha sila na kumukuha ng Momentum. Round 2, binoto ko si C9. C9. Mas tumatama at mas umaatake yung mga lead niya. Okay. At doon, nagsimula din yung pagkuha niya ng momentum sa mga lines. Samantalang si Rick, pili ko may effect yung yung hindi niya ganun kakabisa. Inuulit niya yung mga linya. Tapos ganun din ang nangyari nung round 3, mas sumabog na yung nakuha momentum ni C9, habang si Rick mas nakakalimutan niya yung mga linya. Kaya yun, round 1 tabla, round 2 tsaka Okay. round 3, C9. Yun, Esfero Tacoma. Round 1, pwede ko siyang itabla or pwedeng kaunti kay Rick Hinaro. Hindi ko mas ramdam pa yung mga punches. Yes, totoo yun. Si C9. Round 2, pare silang nag-level up para sa akin. Pero kaunti naman kay C9. Tapos round 3, sana ang pwede maging deciding factor. Kaso, yun nga, medyo nawala na dun si Rick Hinaro. Tapos yung simula pa ng round 1 niya, parang liis dun sa performance ni C9, kasi parang sinasabi niya doon nagpapabaya si C9, tapos lumabas pa yung pinaka parang A-game na C9, kaya yun, C9 round 2, round 3, round 1 tabla or kill. Yo, what's up, MJC? MJC. Yun, sa tingin ko, nakuha lang na round yung Rick Hinaro is yung round 1.
And yung round Tama. 2 is naging room shaker ni C9 na naka-apekto sa round 3 ni Requinaro. Requinaro. Kaya ang ina C9, kakaiba pag preparado si C9. Pero sa tingin ko yung 1 dikit pero kay Requinaro yun. And 2 and 3 para kay C9. Shoutout C9. Yun, so parehas kami ni MJC na tsaka ni sino ba yun sa? Hespero na pwede daw tabla or pwedeng Requinaro. Ganon din si MJC na pwedeng daw tabla o pwedeng kay Requinaro. Pero most of us binoto si C9 sa rounds 2 and 3, which is kitang-kita naman talaga na kay C9 yung rounds 2 and 3. So yun lang guys, and tapos na natin guys yung eliminations sa pedestal. Ngayon papasok tayo sa quarters and meron dalawang uploaded. Yun yung gagawin na, yun yung project natin bago matapos yung May. Ipasok yung mga ipasok yung mga natitirang battles, tournament battles na inaumpisahan natin. So hindi ko alam kung kakayanin pa itong 1 up 7, pero baka June na siguro. Pero tignan natin. Okay? So yun, C9 versus Requinaro, shoutout, at para sa akin, kitang-kita na C9 yun. So, kita-kits, bawi, Rick, bawi. Alam ko kasali ka sa Insane, Atmos 3, alam ko, bawi ka doon. So, I'm rooting for you there. Sana makuha mo yung kampeonato doon. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.